Welcome to another episode of Unfiltered Voices, kung saan hindi lang puro chismis ang usapan, kundi pati na rin ang realidad ng panahon ngayon. Huwag na nating patagalin to. Ano nga ba ang topic natin today? Our topic is all about media killings. Media killings are one of the threats to the freedom of speech and democracy in our country. One example of this ay yung mga journalist ng bansa natin na nare-red tag or pinapatay dahil sa iba't ibang rason. There are journalists who are killed because of the people in the government who are thirsty for power. The problem against media workers in the Philippines has been occurring for several decades now. For sure, you are all aware about this naman. Kaya naman, I want to know if ano nga ba insights and opinions no tungkol dito. Kaya naman, Paul, unahan mo na yan. Ang ating journalist ay naharap sa maraming banta at hindi masyadong malaya na harapin ang ilang issue na maaaring sangkot ang pamahalaan. Dahil dito, ang kanilang trabaho na batikusin at magbigay ng totoong balita hingil sa mga nasa may kapangyarihan, sila ay tinuturing na komunista o mas masahol pa, pinapatay para sa pagpapahayag ng katotohanan. Ayon kay Boledo 2023, mula 1986, halos 200 na journalist ang pinatay. Sa bilang na iyon, sa termino ni Gloria Macapagal Arroyo, 103 na journalist ang namatay at 32 sa kanila ay kabilang na biktima ng Maguindanao Massacre. Ang National Union of Journalists in the Philippines ay nagbigay ng mga gabay sa kaligtasan upang matulungan sila kapag ang kanilang tinatahak na assignment na maaaring ilagay sa panganib ang kanilang kaligtasan. Kung gusto mo itong tignan at basahin, ilalagay ko ang link sa description. Nakakabahala ang katotohanan ng ating mga journalists na itinuturing na fourth estate ay pinapatay at itinuturing na walang karapatang pantao. Para sa iyo naman, Ralph, ano naman ang chika mo about dito? I totally agree with everything that the both of you said. Isa pang maihahambing sa issue na ito ay ang pagpapasara sa isang sikat na media outlet sa ating bansa, which is ang ABS-CBN. Ika nga nila, the act of having media outlets shut down is a callous disregard for the people who rely on these media outlets for news and even for entertainment. Naniniwala ang lahat na isa itong suntok para sa press freedom ng bansa na matagal ding ipinaglaban panahon pa lamang ng dating presidenteng si Ferdinand Marcos Sr. This is a reminder that the government will always have control over everything. In this case, the media. Ikaw ba, Christina? Ano naman yung sayo? Ang mga mamamahayag ay may tungkuling ipaalam sa publiko, ngunit dapat din nilang unahin ang kanilang kaligtasan. Kabilang dito ang paggawa ng mga madiskarteng desisyon tungkol sa kung anong mga kwento ang sasakupin, kung paano lumapit sa mga sensitibong paksa at pagiging kamalayan sa mga potensyal na panganib. Ang mga organisasyon ng media ay dapat na suportahan ang kanilang mga mamamahayag sa paggawa ng mga desisyong ito. Ano ang magagawa ng internasyonal na komunidad upang suportahan ang kalayaan ng media at etikal na pamamahayag sa Pilipinas? Ang mga pamahalaan, NGO at mga organisasyon ng media sa buong mundo ay dapat na patuloy na kondinahin ang mga pag-atake sa mga mamamahayag, tumawag para sa hustisya at suportahan ang mga lokal na inisyatiba na nagtataguyod sa kalayaan ng media. Ang pagkakaisa sa pagitan ng pandaigdigang komunidad ay mahalaga sa pagharap ng mga hamong ito. Ikaw naman, Raf, anong chika mo? Ang pag-red tagging sa mga journalist sa Pilipinas ay isang seryosong problema na kinakaharap ng media workforce sa bansa. Ito ay ang pagbibintang ng mga pulis, sundalo at iba pang puwersa ng pamahalaan na komunista o revolutionist ng mga individual o organisasyon na itinuturing nilang banta o kalaban ng Estado. Ginagawa ito ng mga opisyal na may malakas na kapangyarihan na lumalabag sa karapatang pantao o freedom of speech dahil pinapatahimik nito ang mga journalist na kadalasang sinisisi para sa pagtatalakay ng mga issue na ikinakabahala ng pamahalaan na kung saan ito ang ikakasira ng imahe nila. Ang pag-red tag sa mga journalist ay maaaring maging mahirap para sa Pilipinas dahil nakakaapekto ito sa access natin sa impormasyon. Ang impormasyon ay kinakailangan upang mabigyang katiyakan ang demokrasya at ekonomiya ng bansa. Bigyan katiyakan ang demokrasya at ekonomiya ng bansa. Para naman sa host natin, for sure may chika ka rin about dito, kaya naman ichika mo na yan. Media serve as a messenger.
They are the ones who pass messages and information to us people in the Philippines. Sobrang importante nila para sa ating mamamayan, not until malaman natin na there are some news and reports which is biased or wrong information. The main reason for this biased reporting is that some media are taking their sides. For example, isang tao o isang issue lang yung pinakikinggan nila and then yung isang tao naman hindi nila pinapakinggan yung panig. Media should listen to both sides and not just on one side. Kadalasan kasi nangyayari to kasi most of the journalists focuses on the positive side rather than the negative side. Minsan nagiging selective din ang media natin which leads to not reporting truly what is happening in our country, especially inside the government. What we said is just 1/4 of the topic. Sobrang lawak pa ng topic na to and I think marami pa tayong pwedeng pag-usapan about this. But sadly, we don't have enough time for this kaya naman please stay tuned for the next episode of Unfiltered Voices kung saan hindi lang puro chismis ang usapan kundi pati na rin ang realidad ng panahon ngayon. Thank you for listening until our next reality chikahan!